Good morning everyone, I am Sir JJ Belmonte from the Division of Parañaque and currently a PhD SPED student at our university. Today I will share with you an important topic about Sri Aurobindo Gho's Divine Life, focusing on this idea of Absolute as the foundation of learning and how he views educating the human mind according to the concept of manas. Before we begin, I invite everyone to bow their heads in prayer. Dear God, we invite your presence into our class. Bless our time together today. Grant us wisdom to understand, patience to learn, and kindness to support one another. Guide our thoughts and actions as we study and grow. Amen. Now, let us now read the UPHSD Graduate School Philosophy. Here are 3 learning objectives for today's session. First, explain what Sri Aurobindo means by absolute as the foundation of learning. Second, describe the role of human mind or manas in his perspective on education. Third, give example of how his teaching can be applied in today's learning environment. Before we start our discussion, let's boost our energy with a fun game called Guess That Gibberish. Do you know this game? If not, don't worry, I'll show you how to play. Here are the mechanics. First, I will show the gibberish word on the screen. Example, bahanana. Second, type your guess in the chat. You will have 10 seconds to type your answer in the chat box. Lastly, for the score and reveal, the first person to type the correct answer will earn the point. Then, for example, I will reveal the correct word, banana. Are you ready? Let's begin. Number 1. Correct answer, absolute. Congratulations. Number 2. Correct answer, meditation. Congratulations. Number 3. Correct answer, thinking mind. Congratulations. For our discussion, I'll use both English and Tagalog so everyone can understand better and follow the lesson easily. Are we good? Kindly click the like button if you're ready. There you go. Thank you. Today, we will talk about Sri Aurobindo Ghosh as a philosopher, poet, nationalist, and spiritual leader from India. He carried the mix of Eastern tradition and Western philosophy, and later you will find out why. Again, sino nga ba si Sri Aurobindo? Siya ang nagtatag ng integral education na naniniwala na ang edukasyon ay para sa buong pagkatao, kasama ang katawan, puso, isip, damdamin, kaluluwa at spirito. Sabi nga ni Aurobindo, education must help the growing soul to draw out that in itself which is best. Ang edukasyon ay dapat tumulong sa kaluluwa ng bata na maipakita ang pinakamainam o tama sa kanyang sarili. Sri Aurobindo's early life. Si Aurobindo ay pinanganak sa Calcutta, India. Nag-aral siya sa England ng halos 14 years. Noong February 6, 1893, bumalik siya sa India at naglingkod sa Baroda State Service. Para naman sa kanyang spiritual awakening, isang mahalagang karanasan niya ang nangyari sa Apollo Bandar, Bombay, India, kung saan naramdaman niya ang kapayapaan at presensya ng Diyos o Absolute. Ito ang naging simula ng kanyang divine mission. Para sa kanyang education value o pananaw sa edukasyon, para kay Sri Aurobindo, ang edukasyon ay hindi lang para sa talino, kundi para rin sa katawan, isip, damdamin at espiritu upang maging buo at mabuting tao. Example, sa klase, bukod sa pag-aaral ng lesson, maaaring magpa-morning exercise para sa katawan, mag-group sharing para sa mental health, at mag-reflection activity para sa pagunlad ng ugali at pananampalataya. Sabi rin ni Aurobindo, the first principle of true teaching is that nothing can be taught. Ang ibig sabihin ng nothing can be taught, ang guro ay gabay lamang o facilitator, at ang tunay na pagkatuto ay nanggagaling sa mga mag-aaral mismo. Halimbawa, imbis na ibigay agad ni teacher ang sagot sa math, nagtatanong ang teacher at nagbibigay ng example, minsan pa ulit-ulit na example para matutunan mismo ng estudyante kung paano i-solve ang problems hanggang matutunan niya na. Para sa mga guro, ibig sabihin nito ay tulungan natin ang mga learners na matuto at makasagot sa klase kahit mabagal, kahit matagal.
absolute as the foundation. Ang absolute ayon kay Aurobindo ay ang pinagmumula ng lahat ng buhay at karunungan. Ito ang Diyos. Para sa kanya, ang edukasyon ay dapat nakaayon sa mas mataas na layunin, hindi lang sa academic knowledge. Una, hindi lang sa aklat na kukuhang karunungan. Natututo rin tayo mula sa karanasan at sariling pag-iisip. Pangalawa, may likas na talino at kabutihan tayo na kailangan mapaunlad through practice and experiences. Pangatlo, tumutulong ang teachers na buksan ang nakatagong galing ng mga mag-aaral para maipakita na kaya nilang matuto batay sa kanilang kakayahan o skills, tulad na rin din ng mga mag-aaral na may special na pangangailangan o special needs. Sa tanong na why absolute is the foundation, sa madaling salita, ang absolute ay nagtuturo na ang tunay na karunungan ay nasa loob ng bawat isa at ginagabayan lang ng guro upang lumabas ito. Nag-aaral tayo hindi lang para makakuha ng mataas na grades, kundi para matutong maging mabuting tao at tumulong sa iba. That's the highest purpose in life, to do good. Hindi lang utak ang dapat natututo, dapat kasama rin ang puso at ugali para mas maging mabuting tao. Pero aminin nyo, minsan mahirap balansehin ang puso at isip, kaya dito rin papasok ang meditation. Tulad ng binanggit ko sa una nating klase, para sa akin ang philosophy ay sumasagot sa prinsipyo ng purpose of life. Diba may commercial nga ang Nescafe? Para kanino ka bumabangon? Sa klase, maaring maglaan ng teacher ng maikling pagninilay o tahimik na panalangin bago magsimula ang lesson upang makapag-focus sa mga bata. Sabi ni Aurobindo, all life is yoga. Lahat ng aspeto ng buhay ay paglapit sa Diyos. Sa ating perpetual hymn na may linyang Training the Mind, Heart and Hand, mayugnay ko ito sa aral ni Sir Aurobindo dahil pareho nilang itinuturo na dapat sanayin ang ating isip, puso at gawa para maging buo ang pagkatao at handang maglingkod sa ating kapwa at sa ating sarili. Education the human mind sa prinsipyo ng manas. Tinawag ni Aurobindo na manas ang ating thinking mind. Ang manas ay ang bahagi ng isip na tumatanggap ng mga nakikita, naririnig at nararamdaman natin. Ito ang sensory o thinking mind. Kailangan natin itong sanayin at disiplinahin para matutong mag-isip ng maayos, magdesisyon ng tama at magamit ang natutunan sa mabuting paraan. Halimbawa, kapag natuturo ng science tungkol sa mga halaman, pinapahawak ng teacher ang mga dahon at lupa, pinapaamoy ang dahon at tinitingnan ang kulay batay sa pandamaon senses. Tapos tatanungin natin ang mga student natin ng bakit kaya kailangan ng araw ng halaman para mabuhay? Ano nga ba ang role ng manas sa education? Ang manas ay tumutulong sa mga estudyante na gumamit ng isip para makaintindi, matuto at makagawa ng tamang desisyon. Kaya mas madali nilang naaalala at naiisip ang mga lesson. Kapag nag-observe ang mga estudyante ng isang halaman sa science class, ginagamit nila ang manas para makita ang mga detalye tulad ng dahon at ang tangkay nito. Naaalala nila ang itsura at mag-isip kung paano kailangan ng halaman para mabuhay. Diba ang sagot, tubig at araw? Para sa Beyond Manas, hindi lang sapat na talino, mahalaga rin mabuti ang puso at intuition sa pagkatuto. Layunin itong matuto tayo, hindi lang para pumasa, kundi para maging mabuti at makatulong sa iba. Halimbawa, kapag may group project, hindi lang mahalaga ang sagot, kailangan ding magtulungan at igalang ang bawat isa para maging successful ang kanilang paggawa. Kaya nga diba, nilalagyan rin natin ito ng rubrics, yung pagtutulungan at orderliness kapag gumagawa ng project. Ayon kay Aurobindo, ang guro ay gabay lamang, hindi dictator. Kailangan hikayatin ng mga bata na magtanong, mag-observe at matuto. Magtuto ng mag-isa. Sabi niya, the teacher is not instructor or taskmaster. He is a helper and guide. Ang guro ay hindi taga-utos, kundi taga-gabay at katulong. Sa integral education, ang layunin ng integral education ay maipakita ang balanseng pag-unlad ng buong pagkatao tulad ng student natin. Sa klase, maaaring isama ang arts at music para sa damdamin at emosyon, yoga at meditation para sa isip at concentration, values education para sa ugali at asal. Ano nga ba ang application in modern learning? Paano ito yung masasagawa ng mga teachers? Tayo ay student-centered approach. Hayaan ang mga bata na mag-search at matuto sa kanilang sariling bilis at kakayahan. Gumamit ng holistic activities, maglaan ng oras para sa meditation. Maaring gamitin ng arts, music at reflection teaching strategy. Ang Marimbika School ay paaralan sa India na nakabatay sa aral ng Sri Aurobindo. Dito natututo ang mga bata ayon sa sariling bilis. Facilitator lamang ang mga teachers. Halimbawa, kung gusto ng bata magpinta o gumawa ng proyekto, hinahayaan siya ng teachers na matuto sa sarili niyang paraan at bilis, habang ginagabayan lamang
para maipakita ang kanyang talent at pagkamalikain. Ano nga ba ang mga benepisyo ng aral ni Aurobindo? Number 1, natuturuan tayo ng mabuting ugali at asal. Number 2, mas nagiging focus at nakikilala ang sarili. Number 3, naihahanda tayo sa tunay na buhay at pagtulong sa kapwa. Ang mga hamon daw dito ay yung pagkakaroon ng gurong maunawain, maluwag na paraan ng pagtuturo at sapat na oras at tiga para sa pag-unlad ng bawat estudyante. Kapag may estudyanteng nahihirapan sa lesson, hindi agad dapat pinapagalitan ng teacher. Sa halip, binibigyan siya ng dagdag na oras at iba't ibang paraan ng pagtuturo para mas maintindihan niya ang aralin. Ibig sabihin ni Aurobindo, nothing can be taught. The teacher is but a helper. Hindi lahat ng kalaman ay tinuturo ng teacher. Ang tungkulin ng teacher ay gabay lamang, tumutulong para matuklasan ng estudyante ang sarili niyang galing, kakayahan at talino. Education must help the child to know himself. Ang tunay na edukasyon ay ang pagtulong sa estudyante na makilala ang sarili niya, matutong mag-isip at lumago bilang isang tao. Para sa summarization, ang absolute ang nagsisilbing espiritual na pundasyon ng pagkatuto. Ang manas o isip ay kailangan sanayin o paunlarin. Ang mga aral ni Aurobindo ay gabay sa pangkabuuan at makataong edukasyon sa pakabagong panahon. Para sa akin na isang guro at advocate ng inclusive education, dapat nating makita ang kakayahan, hindi lang ang limitasyon ng bata, ito man ay may kapansanan o wala. Gaya ng turo ni Aurobindo, gabay tayo para mailabas ang galing na nasa loob nila sa paraang akma sa kanilang kakayahan. Para sa evaluation natin, magpapasagot po ako ng isang reflective question sa ating GC para ma-maximize rin natin ang oras at makapag-share din ng iba ng experiences nila. Narito ang reflective question. Bilang teacher, paano mo na ipapakita sa experiences mo yung sinasabi ni Sri Aurobindo na true education is self-discovery? Again, ipopost po natin ang sagot sa ating Classroom GC. Maraming salamat at naway maging gabay si Sri Aurobindo sa ating pagtuturo. Padayon po para sa ating lahat. God bless.